sa Miss Depris TV, sobrang bilib sa sarili. Sa panahon ngayon, ang sasabihin ko muna sa inyo, lahat yan ay totoo at true story. Sa panahon ngayon, uso ang kaliwaan at kabitan, babae man yan o lalaki. Huwag kayong masyadong kalpante. Huwag kayong masyadong umasa sa sarili ninyo. At dahil mayaman ka o maganda ka, hindi ka iiwan o hindi magluluko ang iyong asawa. Dahil sa sobrang bilib sa ating sarili, dyan kuminsan tayo na dadali. Akala natin o sabihin natin, hindi magluluko yan, under ko yan, takot sa akin yan, katakot niya lang akong iwan. Yan ang mga salita natin na sobrang bilib tayo sa ating sarili. Hindi natin nalalaman na mayroon pala tayong pagkukulang. Kulang tayo sa alaga sa ating asawa, sa kanyang baon, sa kanyang damit, sa kanyang pangailangan. Ang lalaki nangailangan din pala yan ng pera. Kung tayo kailangan, gusto nating bumili-bili din para sa sarili natin, sila din pala, gusto rin pala nila bumili sa mga sarili nila. Yan ang mga hindi natin na pupuna at yan ang mga kakulangan natin na hindi natin naalala. Pangalawa, kulang sa lambing. Ang mga lalaki ay palaging kulang sa pansin. Ang gusto nila, lambingin mo palagi sila. Lalo na kung hindi mo siya nilalambing, pagdating niya galing sa trabaho, umaangal ka pa, na kasimangot ka, tinatanong mo kung saan siya nanggagaling, kung ano magulo ang bunganga mo, at nairita na siya. Pangatlo, pagdating sa kama. May mga babae kasi na pagdating sa kama, pinagbibigyan lang ang asawa, sabihin, bilisan mo na. Ako'y nairita na, napapagod na ako, idiretso mo na. Wala nang maraming gulo-gulo pa, bilisan mo na. Yan ang mga salita natin na ayaw marinig ng ating mga asawa. Ngayon, kung wala ka sa tatlo na yan, at ito pa ang marinig mo sa bibig ng iyong asawa, ay nako, sabihin ko sa iyo, tandaan ninyo ang sasabihin ko 100%. Kung marinig nyo sa bibig niya, sabihin, alam mo mahal, sa trabaho, may kasama ako, nagluloko. Pangalawa, alam mo mahal, inaakit ako ng bakla. Pinatulan mo? Sabi niya, sagot niya sa'yo, hindi mahal. O, kuminsan sabihin din sa'yo, mahal, kung sa halimbawa magluko ako, anong gagawin mo? Kung yun pala, kumukuha lang yan ng impormasyon sa'yo, o kung ipaglaban mo siya o hindi. O ano ang reaksyon mo? Pag sinabi mo na, ay bahala ka sa buhay mo, total, alam mo na yan, problema mo na yan, nako, tapos ka. Ituloy niya yan kung ganyan ang sasagot mo. Pero kung ang sagot mo, subukan mo at putulan kita ng ulo. At kahit saan ka pumunta, hahabulin kita, hahanapin kita. Yan, medyo alanganin, medyo nag-isip pa yan. Medyo nag-isip pa yan na babalikan ka. Kasi kung minsan, akala natin, tayo pa ng asawa mo, yung pala, hindi na, matagal ka na palang iniwan. Kaya yan sinasabi niya, nagpakaramdam lang sa'yo, tinatingnan lang kung ano reaksyon mo sa kanya. Pag iyan na ang magagawa, kuminsan, dalawang opsyon lang yan ginagawa ng lalaki. Mayroon, gusto nilang mga gabit, pero hindi kanila iiwan. Gusto lang tumikim sa iba. Pangalawa, kung mayroon ka talagang kakulangan sa tatlo na binanggit natin, tapos ka, 100%, iiwanan ka. Ngayon, pag iniwan ka ng asawa mo, anong gagawin mo? Hahabulin mo? Magwala ka? Bantayan mo? Mapapagod ka lang. Mas mabuting bumantay ka ng 10 kalabaw, wag lang sa isang tao. Lulusot at lulusot yan kung talagang ayaw na sa'yo. Yung taong minahal mo, yung taong nag-alaga sa'yo, yung taong binibigay ang luho mo, yung taong nagmahal sa'yo, nag-alaga sa'yo, wala na, inagaw na, kasi yung mga kabit na yan, kung isa ang ginawa mo, gawin niyang 3. Kung ginawa mong 2, gawin niyang 4. Lahat gagawin niya, gamitin niyang katawan niya para maagaw ang asawa mo. Yan, tandaan nyo yan. Totoo yung mga sinasabi ko. Kung minsan, akala mo, sa tabi mo, nakangiti-ngiti, dyan lang sa tabi mo, magkatabi lang kayo, magkatakip lang kayo ng posisyon. Akala mo nanood ng YouTube, akala mo masaya, nakangiti-ngiti siya, akala mo nag-i-email lang. Yun pala, nag-uusap na sila ng kabit niya. Bantayan ninyo, yan ang totoo. Akala mo, ang ganda ng pinapanood sa YouTube kasi nakangiti siya. Yun pala, nag-chat call na sila. Para ka namang tanga. Yan. Ngayon, kung yan ang ginawa ng asawa mo, anong gagawin mo? Mai-stress ka, madi-depress ka,
magwawala ka, iiyak ka, wala na, huli na, naagaw na ng iba ang asawa mo. Kaya dahil sa iyong pabaya, kaya huwag ka masyadong makalpante, huwag ka masyadong magbilib sa iyong sarili. Bantayan mo ang asawa mo. Ngayon, kung yan ang ginagawa ng asawa mo, tanungin mo, mahal mo pa ba ako? Hindi. Pag sinabi niyang mahal kita, hindi kita iiwan. May pag-asa ka pa, may pagkakataon ka pa. Gawin mo na lahat. Kung dati, baliwala ka sa lahat, gawin mo na lahat, pag-alaga, lambing sa kama. Kung pwedeng bumitin ka sa kisami, gawin mo na. Ibigay mo na ang lahat sa kanya. Kasi ang lalaki naghahanap yan ng kakuntintuhan sa alaga, sa lambing, at saka sa kama. Hindi naman kailangan araw-arawin mo, oras-orasin mo. Pero pag sa oras na binigay mo, ibigay mo na lahat. Ibigay mo na ang lahat na makakakaya mo. Agawin mo ang asawa mo sa kabit niya. Kung anong ginagawa ng kabit niya, sinasabi kong isa sa'yo, sa kanya tatlo, ang gagawin mo, kung tatlong sa kabit mo, sa kabit niya, gawin mong 5 ang sa'yo. Yan ang masasabi mo ko kung gusto mong makuha pa o maagaw ang asawa mo sa kabit niya. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Tandaan mo, true story yan at yan ay totoo. I love you. Ingat kayo. God bless you. And I love you. Kung kusunada ninyo at nagustuhan ninyo ang mga contents ko, i-follow nyo ako at i-subscribe para magsama-sama pa rin tayo. Ingat!